Maglagay ka lang ng isang tigre dito, lahat tayo tatakbo. Pero siya, kinalaban niya yun. Hindi lang yun. Kinalaban niya si Goliath na ang laki-laki. Those are symbols, mga kapatid, na makikita natin na nung pinili ka ng Diyos, nung hiniwalay ka ng Diyos, ayaw niyang ikaw ay maging mahina. Ayaw niyang ikaw ay maging talunan. Gusto niya ikaw ay malakas, matagumpay, mabunga, at masaya. Hindi nalulubog ang Diyos kapag malungkot ka. Hindi nalulubog ang Diyos kapag pobre ka. Sabi ko, Lord, kung magpapastor ako, gusto mo akong magpastor, ayoko po yung naghihirap na pastor. Ayoko po yung naghihingalong pastor. Yan ang prayer ko. Sorry, Lord, pinag-pray ko talaga yun. Kasi, nung pumunta ako sa provinces, nakita ko yung mga pastor doon. Alam niyo, yung love gift nila, 500 pesos per week. May anak sila na pinapaaral, paano sila mabubuhay. Kaya maraming mga pastor ang nag-quit, tumatalikod dahil hindi nakikita ng mga membro yun. Ngayon, balik tayo sa inyo. Noong pinili kayo ng Diyos at hiniwalay niya sa multitude. Anong sabi ng kanta natin kanina? Lord, we stand in the midst of a multitude. Dito, sa mundong ibabaw, we were chosen by God, separated by God from the multitude. He wants us to live a holy life. Yung challenges, yung paghihirap, yung mga pagsubok na hinaharap mo, yun ay mga patunay na ang Diyos kumikilos sa buhay mo. Pero may nagtanong sa akin, pero bakit kailangan mahirap? Ito ang sasabihin ko. Kailangan mahirap. Kasi all the more na mahirap yung pinagdadaanan mo, all the more na nag-glorify ang Diyos. All the more na mahirap at hindi mo kaya yung hinaharap mo, all the more na binubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Praise God. Praise God. All the more na sinasabi mo, Lord, hindi ko to kaya, pero alam ko kaya mo. Totoo yan. Kapag may haharapin ka na hindi pa nangyayari at mahirap, sasabihin mo, praise God, because I will see once again your power. Matitikman ko muli yung kapangyarihan mo, yung pagmamahal mo, at yung kabutihan mo. Amen? Meron isang gabi na nanaginip ako. Marami ang mga Kristiyano nagtatakbuhan, takot na takot. That was a dream, Sister Jenny. Takot na takot sila. Kasi sa ground, maraming lumalabas na mga demonyo, parang nagpapak na gano'n. Kaya mga Kristiyano nagtatakbuhan, nagpakanik. Ako daw, siga ako. Sabi ko, all of you demonic spirits rally to me. Sabi ko, ako ang harapin nyo. Imagine, dream yun. Ang siga-siga ko sa prayer. As a dream pa lang yun. But it happened. At alam nyo, napakagandang isipin. Lord, kaya pala, pinili mo ako, ihiniwalay mo ako, pinukod mo ako. Because you want me to live a sanctified life. Gusto mong mabuhay ako ng banal. Gusto mong mabuhay ako na para sa iyo lamang. Selfish ba ang Diyos? Hindi. When the Lord chose you, pinili ka ng Diyos at ihiniwalay ka sa mundong ito para hindi ka maghirap, para hindi ka dumaan sa mga problema. No, dadaan tayo. Lahat ng tao dumadaan. Bakit? Kahit naman yung mga mayayaman, dumadaan din sila sa problema. Ang pagkakaiba, kapag ikaw ay pinili ng Diyos sa bawat araw na lumilipas, na marami kang nakikita, pinagdadaanan na problema. Remember this, sa bawat problema na yun, kapag napagtagumpayan mo yun, nagle-level up ang iyong pananampalataya. Nagle-level up ang iyong prayer. Bakit? Nung pandemic, sabihin niyo ba sa akin, hindi rin ba kayo nanalangin? Hindi rin ba kayo lumuhod? Hindi. Lahat tayo nag-level up ang prayer natin dahil
yung karamihan natatakot. Diba? Ayan. Pinili ka ng Diyos, hiniwalay ka ng Diyos para mabuhay ng banal, at hindi lang yun, para sa'yo, through you, ay ma-display, makita ang kabanalan, katapatan, kagalakan, at kapangyarihan ng Diyos. Kaya magalak ka kung ikaw pinili ng Diyos. Magalak ka kung may problema kang hinaharap. Dahil sasabihin mo, Lord, through this problem, I will see your glory. Through this problem, I will see your strength. I will see who my God is. Amen? Yan. How to remain sanctified. Paano tayo manatiling sanctified? Una, behold the Word of God. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Kasi ang purpose, kung aaralin natin, meron kami sa discipleship training kasi, kapag pinag-aralan mo yung the Word of God, na hindi natin kaya explain ito lahat-lahat. Just a summary. The Word of God, ang purpose ng salita ng Diyos ay para i-reveal yung katotohanan sa atin. Amen? Pangalawa, yung salita ng Diyos, it will sustain us. Pangatlo, the Word of God helps us in God.